Guys, alam nyo, sa totoo lang, nakakadismaya. Nitong administrasyon na to, nakakadismaya. Marcos, magpakatino ka na, ugok. Ikaw ang pinakamababang presidente, mababang nilalang na naging presidente sa aming bansa. Dapat nga ginawa mo ang lahat dahil pinagbigyan ka ng mga tao. Pinagbigyan kayo uli. Dapat binawi mo yun na kayo'y magnanakaw, walang kwenta, nandahil sa martial law, nandahil sa ill-gotten wealth. Ngayon, ang dami na nasalanta ngayon sa baha. Paano sila Ewan. Paano sila makakabawi? Iputang ina, itong gobyernong ito, wala nga Patong-patong na yung mga naging biktima ng bahas na sunugan. Patong-patong na. Mula nung bago pa na nagkaroon ka ng suna, meron ng isang bagyo, nadatnan pa ni Karina, hanggang ni Inteng, hanggang si ngayon si Christine. Tapos ngayon, sinong tutulong sa iyo na country? Na ibang country? Na ibang lahi o wala? Bongbong Marcos Jr., napakahina mo. Walang kwenta na naging pangulo ka. Ewan. Tapos ngayon, may nahuling drug pusher sa Malacanang Complex. Ginawang drug din ang palasyo, ang Malacanang, na kung saan naandun kayo. Tapos, fight kayo ng fight dyan, sa war on drugs ni President Duterte. Oo nga, bloodless nga ang war on drugs mo. Kasi nga, bini-baby mo yung mga pusher, addict, drug lord at gawin mong narco state ang Pilipinas. Kaya walang pumupuntang investors Diba? Bongbong Marcos? Kasi nga, number 2 tayo na very dangerous country. Ngayon, top 5 tayo sa very risk. Hindi pala tayo. Oo nga, kasama na nga buong Pilipinas na lang kasi nga Maynila ang very risk country, top 5 sa Forbes magazine uli. Na hindi, walang papasok na investors. Sa katakot-takot nila, Maynila kung saan nasaan ka. Wala kang kwenta. Alam nyo, itong klaseng presidente na to, dalawa lang ang pwede sana sa'yo na kaya naming antayin. Hindi na kami magpupursige na yung mga tao magpupunta sa Liwasan Bonifacio, sa EDSA, para mananawagang bumaba ka. Sana magkusa ka na. Kasi hindi na namin kayang mag-antay kung kailan ka ma-overdose. Anong klase kang presidente kung hindi ka laging handa para dun sa mga Ikaw siguro, ako sa totoo lang, nung estudyante ako, bago mag-exam, kailangan meron akong pointers. Binabalikan ko lahat yan. May pointers ako para alam ko naka-ready ako para pagdating ng exam, wala na, handa na ako. Sana ganyan ka. Yan ay exam sa'yo ng tadhana kung gaano ka katatag, gaano ka prepared. Kung anong magiging action mo. Prepared ka ba?
Bongbong Marcos, prepared ka lagi. Oo, party, concert, sa iyong mga classmates. Pero, para sa bansa, nagbubulakbul ka. Tigilan nyo na yung quadcom hearing nyo para sa war on drugs. Dapat nga ibalik ang mga Duterte para magkaroon ng war on drugs. Para lahat kayo kasama ka na. Hindi na nga namin pinugiging magpapadrug test ki. Hinihintay na lang namin na ma-overdose ka. Lutang na lutang ka. Dumating ka dun sa nagmi-meeting pa kayo. Nag-iisip ka pa kung anong dapat gawin. Animal. Nayawa na. Kung kailan naandyan na, binabaha na yung mga tao. Wala na. Sa kakapag-iisip. Anong klaseng pangulo ka? Ang babaw mo, ang baba mo. Ikaw ang pinakamababang nilalang na nagiging pangulo ng bansa. Sorry. Ang katotohanan, tanggapin mo dahil yun ang totoo. Anong klase kang ama? Ang damot-damot mo. Ni kahit panahon mo, wala. Nakakasama ng loob, nakakaiyak. Titignan mo, bawat lugar. Limeri, Laurel, Batangas, buong Batangas siguro. Bicol, buong Bicol. Ayan, pumasok na naman sa Maynila yan. Tumataas na naman ang tubig sa Marikina. Kasi lahat kayo, mga buhaya, makasarili. Kaya ginagawa ni God, pina-fact check kayo ng sariling gawa niya. Hindi nyo kami sinasagot kung nasaan ang mga pera na to. Anong ginagamitan nyo? Anong nangyayari sa bansa natin? Nagpatong-patong na yung mga tao na mga biktima nitong ganitong sakuna. Pero nung una, yung mga unang na biktima, wala pang relocation site para sa kanila. Pero inuna nyo itong mga putang inang walang kwentang project nyo. Yan. Siguro uubusin ang buong Luzon para isasampal sa'yo na yan ang kasinungalingan mo. Yan ang kawalang kwenta't walang kahiyaan mo. Alam nyo, ewan ko sa inyo, naging pangulo pa kayo. Kawalang kwenta nyo. Walang tutulong na ibang bansa sa atin. Dahil alam nila kung paano nyo winawaldas ang pera. Puro kayo concert, nakikita yan ng ibang bansa. Lagi kayong sangkot sa drugs. Wala kayong ginawa kundi quad committee. Hearing na walang kwentang hearing. Sikat kayo sa ginawa nyo sa Kingdom of Jesus Christ. Yung pera inubos-ubos na. Kaya walang tutulong sa inyo. Dahil alam nila yun. Hindi kayo nakarapat, dapat tulungan. Kawawa lang ang mga kapwa ko Pilipino na nabiktima nitong ganitong klaseng trahedya kung paano sila babangon ngayon ni kahit pambili ng bigas, hindi na sila makakabili ng bigas. Paano pa kaya kung bibili sila ng mga kagamitan o linisin ang kanilang kabahayan? O yung iba, wala ng bahay. Namatayan pa ng mga bata. Putang ina mo. Walang kwenta kang nilalang na presidente. Yawa ka.